Kasambahay, sinigawan at pinahiya sa isang event. Pero laking gulat ang lahat nang ipagtanggol siya ng binatang amo. Mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na maghahatid muli sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Joy Yangs. Sana po'y magustuhan yung kwento ngayon at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan natin ang kwentuhan. Ang laki ng bahay. Welcome sa mansyon, iha. Saad ng matandang babae. Salamat po. Siya na ba yung bago? Opo, sir. Saad ng isang kasambahay. Nakakakaba naman to. Napatingin si Glycel sa mga biglang dumating sa sala. Marami nang naroon at lalo na makita ni Glycel ang isang babae na mukhang ina ng lalaking sumalubong sa kanya sa sala. Ikaw nang bahala sa kanya, manang. Tumangong isang matandang babae kay Kent. Napabaling din sila sa isang babae na nakatingin kay Glycel. Matapos mapakilala si Glycel sa lahat, ay nagsimula na rin ang unang araw niya sa trabaho. Malinis ka magtrabaho, Sinisigurado mong maayos ang lahat. Opo, sir. Gusto ko po kasi na kapag nagtatrabaho ako, maayos at wala nang dapat balikan para naman tapos na po agad. Napatango si Kent sa dalaga. Napansin yun ng ina ni Kent at hindi niya yun nagustuhan. Lalo na't bago lang naman ang dalaga sa mansyon. Mabait, mahinhin at masipag si Glycel. Pero may kabagalan siyang kumilos dahil gusto niya siguraduhin na maayos ang bawat ginagawa, na mas lalo lang kinainis ng ina ni Kent. Ikaw nang bahala dito, Glycel. Opo, sir. Gagawin ko po ang best ko para maging maayos lahat ng trabaho ko. Napahinga siya ng malalim habang tinitignan ng malawak na sala. Halatang mayaman ang pamilya. Makintabang sahig, malalaking painting sa dingding at mamahaling dekorasyon sa bawat sulok. Para kay Glycel, parang ibang mundo ito. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga gamit sa sala, napansin niya ang mga matang nakatingin sa kanya, lalo ng ina ni Kent. Parang may mabigat na tingin na sumusuri sa bawat galaw niya. Manang, masyado bang mabagal ang mga kasambahay ngayon? O ito lang ang napili mo? Saad ng ginang. Napakagatlabi si Glycel sa narinig. Hindi niya alam kung narinig siya ng tama, pero ramdam niya ang bigat ng hangin sa paligid. Ma'am, bago pa lang po siya, pero maayos naman pong trabaho niya. Saad ng matanda. Maayos pero mabagal. Sa ganitong bahay, oras ang kalaban. Saad ng ginang. Tahimik si Glycel, pero pinilit niyang ipagpatuloy ang ginagawa. Dahan-dahan niyang inayos sa mga unan sa sofa, pinunasan ng mesa at sinigurong walang alikabok sa paligid. Ma, siya si Glycel. Siya pong bagong kasambahay. Napatingin si Glycel kay Kent nang marinig niya ang pangalan niya sa mismong bibig na lalaki. Nagtamang kanilang mga mata saglit at agad siyang nagbawi ng tingin. Glycel, okay ka lang? Huwag kang kabahan. Opo, sir. Salamat po. Ngumiti si Kent ng bahagya. Parang gusto niyang pakalmahin ang dalaga. Pero hindi yun nakaligtas sa mata ng kanyang ina. Kent, hindi mo dapat masyadong ni-spoil ang mga tauhan dito. Dapat sanay sila sa trabaho. Saad ng ginang. Ma, trabaho lang po ito. Wala naman po masama kung maging mabait. Sandaling natahimik ang ina ni Kent, pero halatang hindi siya sang-ayon. Samantala, si Glycel ay lalo pang nag-double effort. Kahit kinakabahan at ramdam ang pressure, pinilit niyang gawing perpekto ang lahat. Kada galaw niya, maingat. Kada linis niya, sinisigurong walang mali. Kaya ko to. Kailangan ko lang maging maayos. Habang naglilinis siya sa gilid ng hagdan, aksidente niyang naalis ang isang maliit na vase na halos mahulog. Ay! Mabilis niyang nasalo bago pa ito bumagsak. Napatingin ang lahat. Nakita mo ba yan? Delikado ka pa magtrabaho dito. Saad ng ginang. Napayuko si Glycel. Napahiya. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Pero imbes na sumang-ayon ng ina ni Kent, mas lalo pa itong nainis. Ma, okay lang po. Naagapan naman. Lumapit si Kent ang bahagya.
Kinuha ang vase mula sa kamay ni Glycel para siguraduhing maayos ito. Walang nasira, okay lang. Sandaling natahimik si Glycel. Sa kabila ng kabatiya, parang may konting ginhawa siyang naramdaman sa simpleng salita ni Kent. Pero sa likod ng lahat, mas lalong tumindi ang tingin ng ina nito. Parang mas lalong hindi siya sang-ayon sa presensya ni Glycel sa mansyon. Kinagabihan, hindi pa rin mawala sa isip ni Glycel ang nangyari sa sala. Kahit pagod na siya, patuloy pa rin siya sa pag-ayos ng kusina. Pinupunasan ang bawat pinggan, inaayos sa mga gamit, at sinisiguradong walang mali. Kailangan kong galingan, ayoko mapaalis agad. Habang abala siya, biglang may pumasok. Hindi ka pa tapos? Napalingon si Glycel, nagulat. Ay sir, konti na lang po. Gusto ko lang pong siguraduhin na malinis lahat. Lumapit si Kent at sinulyapan ng paligid. Halos kumikinang na ang kusina sa linis. Mukhang tapos ka na nga. Sobra ka lang mag-effort. Pasensya na po kung mabagal ako. Hindi ka mabagal, maingat ka lang. Natigilan si Glycel. Parang iyon ang unang beses na may nakaintindi sa paraan ng pagtatrabaho niya. Salamat po, sir. Saglit na natahimik ang dalawa. May kakaibang tensyon sa hangin. Hindi awkward pero hindi rin pangkaraniwan. Kumain ka na ba? Hindi pa po, mamaya na lang po. Mali yan, hindi ka makapagtrabaho na maayos kung hindi ka kakain. Bago pa makasagot si Glycel, kinuha ni Kent ang isang plato at naglagay ng pagkain para sa kanya. Upo ka. Sir, nakakahiya po, hindi ako nagtatanong. Napaupo si Glycel, kinakabahan pero hindi makatanggi. Tahimik siyang kumain habang si Kent ay nakasandal lang sa counter, nakatingin sa kanya. Bakit ganito si Sir? Hindi siya katulad ng iniisip ko. Ngunit ang payapang sandaling yon ay biglang naputol. Kent? Saad ng ginang. Napalingon agad ang dalawa. Nakatayo sa may pintuan ng ina ni Kent. Nakakunot ang noo habang nakatingin kay Glycel. Ano to? Nakikisabay na sa pagkain ng kasambahay? Saad ng ina ni Kent. Agad na napatayo si Glycel. Pasensya na po ma'am. Ma, ako po yung nag-utos sa kanya. Hindi ko tinatanong kung sino nag-utos. Ang punto ko, dapat alam niya lugar niya sa bahay na ito. Saad ng ginang. Tahimik si Glycel, nakayuko. Ramdam niyang hiyat sakit sa bawat salita. Ma, kumakain lang siya, tao rin siya. At ikaw, masyado ka naaawa. Hindi mo alam kung saan ka dapat lumugar. Saad ng ginang. Nagtagis ang panganikan pero pinigilan niyang sarili. Samantala, si Glycel ay agad nagligpit ng plato. Pasensya na po, babalik na po ako sa trabaho. Hindi na siya naghintay pa ng sagot. Mabilis siyang lumabas ng kusina, pilit pinipigilan ng luha. Pagdating niya sa likod ng bahay, doon niya tuluyang pinakawalan ang nararamdaman. Ginagawa ko naman po ang lahat. Bakit parang kulang pa rin? Hindi niya napansin na may isang taong tahimik na nakamasid sa kanya mula sa di kalayuan. Si Kent. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao nito habang nakatingin sa umiiyak na dalaga. Hindi ko hayaan tratuhin kanila ng ganito. At doon nagsimula ang unti-unting pagbabago. Hindi lang sa pakikitungo ni Kent kay Glycel, kundi pati na rin sa nararamdaman niya para dito. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Glycel. Kahit namumugto ang mga mata niya sa kakaiyak kagabi, pilit pa rin siyang ngumiti habang nagwawali sa harap ng mansyon. Bagong araw, kailangan mas maging maayos ako ngayon. Habang nagwawali siya, hindi niya napansin ang paglapit ni Kent. Hindi ka pa nagpapahinga? Napalingon si Glycel, nagulat. Sir, maaga po talaga akong gumigising. Mukhang hindi ka nakatulog. Okay lang po ako. Tinitigan siya ni Kent, halatang hindi kumbinsido. Huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Kailangan po sir, ayokong mapagalitan ulit. Bahagyang napabuntong hininga si Kent, pero bago pa siya makasagot, Glycel, saad ng ginang. Agad na napatayo ng tuwid si Glycel. Po, ma'am, sumunod ka sa akin. Saad ng ginang. Kinabahan si Glycel, pero agad siyang sumunod. Dinala siya sa loob ng mansyon
sa isang malawak na silid na puno ng mamahaling gamit. Maglinis ka dito. Siguraduhin mo walang kahit anong mali. Ani ng ginang. Opo, ma'am. Umalis ang ina ni Kent, iniwan siya mag-isa sa silid. Sinimula ni Glyzel ang paglilinis. Dahan-dahan, maingat. Pinunasan niyang bawat sulok, inayos sa mga dekorasyon at siniguradong maayos ang lahat. Ngunit habang inaabot niyang isang mataas na istante, kinailangan niyang tumayo sa maliit na bangko. Konti na lang. Nang biglang, halos mahulog siya pero may mabilis na kamay na sumalo sa kanya. Mag-ingat ka. Napahawak si Glyzel sa balikat ni Kent, habang si Kent naman ay mahigpit siyang hinawakan sa bewang para hindi siya tuluyang mahulog. Saglit silang natigilan. Magkalapid, magkatitig. Sir, okay ka lang? Opo, salamat po. Dahan-dahang binitiwan ni Kent ang dalaga, pero hindi agad nawalang kaba sa dibdib nilang dalawa. Di mo kailangang gawin mag-isa lahat. Humingi ka ng tulong. Ayokong isipin nila na hindi ko kaya. Hindi kahinaan ng paghingi ng tulong. Napayuko si Glyzel, tahimik. Ngunit ang sandaling yon ay hindi pala lihim. Kaya pala, saad ng ginang, pareho silang napalingon. Nakatayo sa pintuan ng ina ni Kent, matalim ang tingin. Hindi trabahong ginagawa niya dito. Saad ng ginang, agad na lumayo si Glyzel kay Kent. Ma'am, hindi po, tahimik. Ilang araw ka pa lang dito, pero marunong ka na lumapit sa anak ko? Saad ng ginang, napaluha si Glyzel. Hindi po totoo yan. Ma, sobra na po. Ikaw ang tumahimik, Kent. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya? Saad ng ginang. Nanlaki ang mata ni Glyzel. Hindi ko po gagawin yun. Talaga? Sa dami ng babae sa mundo, bakit ikaw nandito? Kasi alam mong mayaman kami. Saad ng ginang. Hindi na napigilan ni Glyzel ang luha. Ma'am, nagtatrabaho lang po ako ng marangal. Pero hindi nakinig ang ina ni Kent. Simula ngayon, bawal kayo mag-usap ng anak ko. At kapag hindi ka sumunod, aalis ka dito. Naiintindihan mo? Saad ng ginang. Napayuko si Glyzel, nanginginig. Opo, ma'am. Tahimik ang buong silid. Si Kent ay galit na galit, pero nakita niyang kalagayan ni Glyzel, kaya pinili niyang manahimik muna. Habang si Glyzel naman ay unti-unting naglalakad palabas, pilit pinapakalman sarili kahit wasak ang puso. Ito lang ang trabaho ko. Hindi to pwedeng mawala. Ngunit sa likod ng sakit at takot, may isang bagay na hindi niya maitatanggi. Unti-unti na siyang nahuhulog kay Kent. At ganoon din si Kent, kahit alam niyang magiging komplikado ang lahat. Lumipas sa mga araw na pilit iniiwasan ni Glyzel si Kent. Kapag dadaan ito, agad siyang lilihis. Kapag may iuutos, maikli lang ang sagot niya. Tahimik, maingat, at mas lalo pang naging abala sa trabaho. Kailangan kong sumunod. Ayoko mawalan ng trabaho. Ngunit sa bawat pag-iwas niya, mas lalo namang napapansin ni Kent ang pagbabago. Isang hapon, habang nagdidilig si Glyzel sa hardin, biglang may humawak sa kanyang kamay. Hanggang kailan mo ko iiwasan? Nagulat si Glyzel at agad na bumawi ng kamay. Sir, bawal na po kasi hindi ko sinusunod yon. Pero ako po kailangan ko. Tahimik na nagkatitigan ng dalawa. Kita sa mata ni Glyzel ang takot, pero may halong lungkot. Dahil ba sa sinabi ni Mama? Hindi lang po. Alam ko rin po ang lugar ko. At ano yon? Ang maging parang hangin sa bahay na to? Ang maging kasambahay lang po, sir. Mas lalong tumindi ang tingin ni Kent. Hindi ka lang, Glyzel. Natigilan siya. Sir, wag niyo na po akong pahirapan. Ikaw nagpapahirap sa sarili mo. Hindi na nakasagot si Glyzel. Yumuko na lang siya at pinagpatuloy ang pagdidilig. Pero bago pa siya makalayo, Glyzel, gusto kita. Parang tumigil ang mundo niya sa narinig. Dahan-dahan siya napaharap kay Kent, nanginginig. Sir, wag niyo pong sabihin yan. Bakit? Dahil sa mama ko? O dahil takot ka rin sa nararamdaman mo? Napaluha si Glyzel. Hindi pwede, sir. Magkaiba po tayo ng mundo.
Ako nang bahala doon. Pero ako po, hindi ko kaya. Bago pa siya tuluyang masaktan, tumalikod si Glycel at mabilis na tumakbo papasok ng bahay. Iniwan niya si Kansardin, naguguluhan, pero mas lalong desidido. Kinagabihan, habang naglilinis si Glycel sa kusina, tahimik ang paligid. Akala niya'y siya lang mag-isa, pero hindi pala. Hindi ka pa rin tumitigil, ano? Saad ng ginang. Napalingon si Glycel, agad na kinabahan. Ma'am, akala mo ba hindi ko napapansin? Ani ng ginang. Wala po akong ginagawang masama. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Saad ng ginang. Lumapit ito sa kanya. Mabigat ang bawat hakbang. Magkano? Tanong ng ginang. Nanlaki ang mga mata ni Glycel. Po, magkanong kailangan mo para lumayo sa anak ko? Tanong nito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Glycel. Hindi po pera ang kailangan ko. Lahat ng tao may presyo. Saad ng ginang. Wala po ako noon, ma'am. Tinitigan siya ng matalim ng ina ni Kent. Kung ganon, mas madali kang paalisin. Saad ng ginang. Napayuko si Glycel nanginginig. Ma'am, please, kailangan ko po ang trabahong ito. Kung ganon, layuan mo si Kent. Kung hindi, ako mismo sisira sa'yo. Saad ng ginang. Tahimik na tumulo ang luha ni Glycel. Opo. Umalis ang ina ni Kent na parang walang nangyari. Iniwan si Glycel na wasak ang loob. Kinabukasan, maagang nag-impake si Glycel ng gamit niya. Konting damit, ilang alaala, at ang pusong unti-unting nadurog. Iya, sigurado ka na ba? Tanong ng ginang. Opo, manang. Mas mabuti na po ito. Hindi na niya hinintay si Kent. Ayaw niyang mas lalo pang maging mahirap. Habang papalabas siya ng mansyon, saan ka pupunta? Natigilan si Glycel. Dahan-dahan siyang humarap, luhaan. Uuwi na po ako. Sino nagsabi? Ako po nagdesisyon. Hindi ako naniniwala. Lumapit si Kent, seryoso mukha. Sinabi ba ni Mama? Tahimik si Glycel. Glycel, Sir, tama na po. Hindi po to pwede. Hindi kita papayagang umalis. Kailangan ko po at ako. Kailangan din kita. Tuluyan ang napaiyak si Glycel. Sir, huwag niyo pong pahirapan ang sitwasyon. Hindi ito pahirap. Totoo to. Pero mali. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang bigat ng bawat salita. Napahinto si Glycel sa paglalakad palabas ng mansyon. Mahigpit ang hawak niya sa maliit niyang bag. Nanginginig ang kamay. Glycel, please. Pumikit siya sandali. Ramdam niyang bigat sa dibdib. Takot, pagod at pagmamahal. Dahan-dahan siyang humarap kay Kent. Hindi po ko aalis. Nagulat si Kent. Sigurado ka? Opo, pero hindi dahil sa nararamdaman ko sa inyo. Kailangan ko lang po talagang trabaho. Bahagyang nasaktan si Ken sa sinabi, pero tumango na lang siya. Kahit ano pang dahilan, salamat. Mula noon, lalo pang naging mabigat ang araw ni Glycel sa mansyon. Glycel! Saad ng ginang, agad siyang napalingon. Po, ma'am? Linisan mo buong ikalawang palapag, ngayon din. Saad ng ginang. Opo, ma'am. Hindi lang yun ang utos, sunod-sunod pa. Pagkatapos niyan, maglaba ka at siguraduhin mong plansyado na lahat bago maghapunan. Ani ng ginang. Opo. Halos hindi na siya nagpapahinga. Mula umaga hanggang gabi, trabahong inaatupag niya. Sa kusina. Iha, hindi na tama yan. Halos hindi ka na kumakain. Saad ng matanda. Okay lang po, manang. Pero halatang hindi. Namumutla na siya. Nanginginig ang kamay at hirap nang tumayo ng matagal. Isang araw, habang nagbubuhat siya ng mabigat na kahon sa storage room. Kaya ko to. Pero biglang nanlabo ang paningin niya. Ah! Bumigay ang tuhod niya at napaupo sa sahig. Hindi nagtagal, tuluyan siyang nawala ng malay. Glycel! Natarantas si Kent nang makita siyang nakahandusay sa sahig. Mabilis niya itong binuhat. Glycel, gumising ka! Dinala niya ito sa kwarto at tinawag ang doktor.
Makalipas ang ilang oras, dahan-dahang nagmulat ng mata si Glycel. Sir, buti naman gising ka na. Halatang pag-alala sa mukha ni Kent. Pinagod ka nila ng sobra. Kasalanan ko po. Hindi ko kinaya. Hindi mo kasalanan to. Biglang bumukas ang pinto. So, nag-aalaga ka na pala ng kasambahay ngayon? Saad ng ginang, tumayo si Kent halatang galit. Ma, sobra na. Sobra? Ginagawa ko lang ang tama para ilagay siya sa lugar niya. Saad ng ginang, pinapahirapan niyo na siya. Kung mahina siya, hindi siya bagay dito. Saad ng ginang, tahimik si Glycel, nakahiga pero umiiyak. Mama, kaya ko pa po. Napalingon si Ken sa kanya. Hindi mo kailangang patunayan yan. Kita mo? Kahit siya, alam niyang responsibilidad niya. Saad ng ginang, lumapit ang ina ni Ken kay Glycel. Kung gusto mong manatili dito, magtrabaho ka na maayos. Walang drama. Ani ng ginang, napapikit si Glycel, pilit tinatanggap ang bawat salita. Opo, mama. Umalis ang ina ni Kent na parang walang nangyari. Pagkaalis nito, agad lumapit si Kent kay Glycel. Hindi na pwede to. Aalis na tayo dito. Nanlaki ang mata ni Glycel. Hindi po pwede, sir. Pwede, sasama ka sa akin. Paano po ang mama niyo? Ako nang bahala sa kanya. Napailing si Glycel mahina. Ayoko maging dahilan ng away niyo. At ako, kaya ko bang makita ka nasasaktan araw-araw? Tahimik si Glycel. Sa puso niya, gusto niya sumama. Pero sa isip niya, alam niyang magiging mas komplikado ang lahat. Sir, bigyan niyo po ako ng oras. Tinitigan siya ni Kent, puno ng pag-alala. Pero hindi kita hayaang masaktan ulit. At sa pagkakataong yun, mas lalo lang naging malinaw. Hindi na simpleng amo at kasambahay ang namamagitan sa kanila, kundi isang pag-ibig na kailangang ipaglaban kahit laban sa sariling pamilya. Lumipas sa mga araw na tila ba mas sumirap kaysa dati, pero pinili ni Glycel na manahimik. Sa harap ni Kent, pareho pa rin siya. Maayos, kalmado at may maliit na ngiti sa labi. Pero sa likod ng lahat, Glycel, ulitin mo yan, hindi malinis. Saad ng ginang. Kakalinis ko lang po, ma'am. Sumasagot ka pa? Tanong ng ginang. Agad na napayuko si Glycel. Pasensya na po, uulitin ko po. Mula sa simpleng paglilinis, pinagawa sa kanyang halos buong gawain ng mansyon na mag-isa. Paglalaba, pagluluto, pag-aayos sa mga kwarto, pati ang mabibigat na gawain sa storage. Minsan pa, huwag kang kakain hanggat hindi mo natatapos ang lahat. Saad ng ginang. Opo. Halos manghina na siya sa gutom pero tiniis niya. Kaya ko to. Kailangan ko lang magtiis. Kapag nandyan si Kent, iba ang nangyayari. Glycel, okay ka lang ba? Mukha kang pagod. Okay lang po, sir. Marami lang pong ginawa. Sigurado ka? Opo. Hindi niya kayang sabihin ng totoo. Ayaw niya mag-away ang mag-ina dahil sa kanya. Isang gabi, habang naglilinis siya ng hagdan, nanginginig na mga kamay niya sa pagod. Konti na lang. Nang biglang, nahulog siya sa ilang baitang ng hagdan. Malakas ang tunog. Glycel! Mabilis siyang tumakbo papunta sa hagdan. Nakita niya si Glycel na nakahandusay, hawak ang braso, namimilipit sa sakit. Ano nangyari? Okay lang po, nadulas lang. Pero halatang hindi. Hindi to okay. Tinulungan niya itong makatayo at inalalayan. Dinala niya si Glycel sa sala, maingat na pinaupo. Bakit ka nag-iisa? Nasaan ang iba? Napatingin si Glycel sa sahig. Ako po talagang naka-assign. Lahat? Hindi siya sumagot. Doon na nagsimulang magduda si Kent. Glycel, may hindi ka sinasabi sa akin. Wala po. Tignan mo ko. Dahan-dahan siyang tumingin pero umiwas din agad. Nasasaktan ka na. Parte po ito ng trabaho, hindi ganito. Napalakas ang boses si Kent. Saglit na natahimik ang dalawa. Sir, please, hayaan niyo na lang po ako. Paano kita hayaang masaktan ng ganito? Napaluha si Glycel. Kaya ko po, sanay na po ako. Mas lalo itong ikinagalit ni Kent.
Hindi mo kailangang masanay sa sakit. Biglang may nagsalita mula sa likod. Ano na naman ang drama na to? Saad ng ginang. Napalingon si Kent galit. Ma, anong ginagawa niyo sa kanya? Ginagawa ko siyang responsable. Ani ng ginang. Pinapahirapan niyo siya. At ikaw, pinapahina mo siya. Ani ng ginang. Tumayo si Kent. Hindi na napigilan. Hindi na tama to. Pero bago pa lumalang sitwasyon, Sir, tama na po. Pareho silang napatingin sa kanya. Wala pong kasalanan si ma'am. Ako pong may kulang. Nanlaki ang mga mata ni Kent. Bakit mo siya pinagtatanggol? Dahil totoo po. Trabaho ko po ito. Tahimik ang buong sala. Sa loob-loob ni Kent, mas lalo siyang nasaktan dahil alam niyang nagsisinungaling si Glycel, pero mas pinili nitong magtiis. Para lang mapanatili ang katahimikan. Nang gabing yon, mag-isa si Glycel sa maliit niyang kwarto. Tahimik siyang umiiyak. Hawak ang masakit niyang braso. Pasensya na, sir. Ayokong maging dahilan ng gulo. Sa kabila ng sakit, pinili niyang manahimik. Habang si Kent naman, nakatitig sa labas ng bintana sa kanyang kwarto. Kung hindi mo sasabihin, akong hahanap ng totoo. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Dahil hindi lang pagmamahal ang nararamdaman ni Kent, kundi galit at determinasyong ipaglaban si Glycel kahit ayaw pa nitong magsalita. Hindi nagbago ang lahat kinabukasan. Sa halip na humupa, mas lalo pang tumindi ang trato ng ina ni Kent kay Glycel. Parang sinasadya nitong subukin ang limitasyon ng dalaga. Glycel, hindi pa tapos yan? Saad ng ginang. Malapit na po, ma'am. Malapit? Kanina ka pa dyan, ang bagal mo talaga. Ani ng ginang. Napayuko si Glycel, tahimik. Pasensya na po. Hindi sapat ang pasensya. Kailangan ko ng resulta. Ani ng ginang. Mula umaga hanggang gabi, halos wala na siyang pahinga. Pinapalinis ang buong bakuran sa ilalim ng tirik na araw. Pinagbubuhat ng mabibigat na gamit. At kahit gabi na, maglaba ka pa. Kailangan ko yan bukas ng umaga. Saad ng ginang. Opo. Namumula ng kamay niya sa kakakuskus, nanginginig ng katawan sa pagod. Pero walang reklamo. Kunti pa, matatapos din to. Isang hapon, habang nagwawali siya sa likod ng mansyon, biglang lumakas ang ulan. Nabasa siya pero hindi siya tumigil. Kailangan matapos ko to. Hindi niya napansin ang paparating na sasakyan. Glycel, napalingon siya. Bakit ka nandito? Basang-basa ka. Inutusan po ako. Bigla siyang napahinto. Ako po may gusto na tapusin to. Tinitigan siya ni Kent, halatang hindi naniniwala. Sa ulan, magkakasakit ka. Okay lang po. Ngunit bigla siyang napaupo at napahawak sa ulo. Hindi ka okay. Mabilis na hinubad ni Kent ang suot niyang coat at binalot kay Glycel. Pumasok ka na. Sir, may gagawin pa po ako. Sabi ko, pumasok ka na. Sa tono ng boses niya, hindi na nakatanggi si Glycel. Pagpasok nila sa loob. Kaya pala nawawala ka. Ani ng ina ni Kent. Napatingin agad si Glycel kinabahan. Nagpapasikat ka na naman sa anak ko? Saad ng ginang. Ma, tigilan niyo na po siya. Ikaw ang tumigil, Kent. Hindi mo ba nakikita? Kahit anong gawin ko, nandito pa rin siya. Ani ng ginang. Dahil nagtatrabaho siya at ginagamit ka niya. Saad ng ginang. Hindi po, tahimik. Saad ng ina ni Kent. Nanginginig si Glycel pero pinilit manatiling kalmado. Kung hindi ka pa rin titigil, ako nang gagawa ng paraan. Ani ng ginang. Tahimik ang paligid. May kakaibang lamig sa tono ng boses ito, parang may binabalak. Kinagabihan, habang naglalakad si Glycel papunta sa kusina, napansin niyang madulas ang sahig. Bakit parang hindi niya natapos ang sasabihin? Dumulas ang paa niya. Ah! Malakas siyang bumagsak sa sahig. Napahawak siya sa ulo, may bahagyang dugo. Glycel! Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanya, halatang natakot. Ano nangyari? Nadulas lang po. Pero napatingin si Ken sa sahig. May kakaibang kinang, parang may lakis.
Unti-unting nagdilim ang mukha niya. Hindi to aksidente. Napalingon siya sa direksyon kung saan huling nakitang kanyang ina. At doon, tuluyan ang nabuo ang hinala niya. Habang hawak ni Ken si Glycel, mas lalong tumibay ang loob niya. Kung kailangan kong kalabanin sarili kong ina, gagawin ko. At sa pagkakataong yon, hindi na lamang ito simpleng laban ng pagmamahal, kung laban para sa ustisya, para kay Glycel. Dinala agad ni Ken si Glycel sa kanyang kwarto. Maingat niyang nilinis ang sugat sa noo nito habang nanginginig ang kamay niya. Hindi sa takot, kundi sa galit na pilit niyang kinokontrol. Masakit ba? Konti lang po. Okay lang po ako. Tumigil ka na sa pagsasabing okay ka. Tahimik si Glycel kahit nahihirapan. Pilit pa rin siyang ngumiti. Ayoko mag-alala kayo. Paano ko hindi mag-alala? Halos araw-araw ka nasasaktan. Napayuko si Glycel, hindi makasagot. Sandaling natahimik ang dalawa hanggang sa tuluyang nagsalita si Kent. Glycel, may ginawa si Mama, hindi ba? Nanlaki ang mata ni Glycel. Wala po sir, nadulas lang talaga ako. Huwag mo kong pagsinungalingan. Hindi po ako nagsisinungaling. Nakakita ko ng langis sa sahig. Napahinto si Glycel. Alam niyang hindi na niya maitatago pa. Pero kahit na po, hayaan niyo na lang. Hindi makapaniwala si Kent. Hayaan? Paano mo nasasabi ang matapos ng lahat? Kasi po ayoko mag-away kayo ng mama niyo. At kapalit nun, ikaw nasasaktan? Napaluha si Glycel. Sanay na po ako. Huwag mo sabihin yan. Napalakas ang boses ni Kent, pero agad din siyang natahimik nang makita ang takot sa mata ni Glycel. Hindi mo deserve to. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Glycel. Hindi kita hayaan. Hindi nagtagal, biglang bumukas ang pinto. Kent? Saad ng ginang. Pareho silang napalingon. Ano na naman to? Pati ba sa kwarto mo, pinapasok na niya? Tanong nito. Tumayo si Kent, galit na galit. Ma, tama na. Hindi pa. Hanggat nandito siya, hindi ako titigil. Ani ng ginang. Nanlaki ang mata ni Kent. Inaamin niyo? Kung yun ang gusto mong marinig. Saad nito. Tahimik si Glycel nanginginig. Ma, nasasaktan na siya. At hindi siya espesyal. Ani ng ginang. Para sa akin, oo. Napatingin ang ina ni Ken sa kanya, matalim ang tingin. Kung pipili ka, siguraduhin mong tamang pipiliin mo. Saad ng ginang. Walang mali kay Glycel. Isa lang siyang kasambahay. Saad ng ginang. Hindi lang. Tumahimik ang buong kwarto, ramdam ang tensyon. Kung ganun, patunayan mo. Saad ng ina ni Kent. Napakunutan noon ni Kent. Ano pong ibig niya sabihin? Paunlarin mo ang sarili mo nang walang pangalan ng pamilya natin. Kapag napatunayan mo, kaya mong panindigan ang desisyon mo, saka ko iisipin kung tatanggapin ko siya. Saad ng ina ng lalaki. Nanlaki ang mata ni Glycel. Ma'am, huwag na po at ikaw. Anito. Napatingin ito kay Glycel. Kung talagang mahal mong anak ko, lalayo ka. Saad ng ginang. Tahimik. Mas mabigat kaysa dati ang mga salitang yon. Nang makalis ang ina ni Kent, napaupo si Glycel. Tuluyang napaiyak. Sir, huwag niyo pong tanggapin yun. Bakit hindi? Dahil mahihirapan po kayo. Mas mahirap na makita kang ganito araw-araw. Napahawak si Glycel sa kamay niya. Ayokong maging dahilan ng paglayo niyo sa pamilya niyo. At ayokong mawala ka. Tahimik silang nagkatitigan. Dalawang pusong parehong handang magsakripisyo, pero magkaibang gustong mangyari. Kung kailangan kong patunayan ang sarili ko para sa'yo, gagawin ko. At kung kailangan kong mawala, gagawin ko rin. At doon nagsimula ang pinakamahirap na laban sa kanilang dalawa, ang magmahal, pero kailangang magparaya. Isang hapon, kakaibang naging simula ng araw sa mansyon. Tahimik na naglilinis si Glycel sa sala, gaya ng nakasanayan. Maingat, dahan-dahan at walang imig. Inaasahan na naman niya ang panibagong utos o puna. Pero,
Glycel, saad ng ginang. Agad siyang napalingon, bahagyang kinabahan. Po, ma'am. Pwede mo bang ihanda ang merienda? May darating akong bisita mamaya. Saad ng ginang. Opo, ma'am. Saglit siyang natigilan. Wala itong matalim na tono. Wala ring galit. Normal. Sa kusina, hindi makapaniwala si Glycel. Parang iba si ma'am ngayon. Napansin mo rin? Tanong ng matanda. Napatingin si Glycel. Opo, parang mabait po siya ngayon. Matagal ko nang hinihintay yan. Saad ng matanda. Ngumiti si Glycel. Isang ngiting puno ng pag-asa. Habang inaayos niyang merienda, biglang pumasok si Kent. Anong meron? Ngumiti ka ngayon wala po, masaya lang po. May good news ba? Si ma'am po parang hindi nagalit. Natigilan si Kent. Talaga? Opo, kanina po maayos siya nagsalita. Hindi maiwasang mapangiti ni Kent. Kung ganun, baka nagbabago na siya. Sana nga po. Sa unang pagkakataon, pareho silang nakaramdam ng gaan. Kinahapunan, dumating ang bisita ng ina ni Kent. Isang elegante at mayamang babae. Glycel, ikaw na mag-serve. Saad nito. Opo, ma'am. Maingat niyang dinalan tray ng pagkain at nilapag sa mesa. Ay, ang ganda naman ng kasambahay mo. Saad ng bisita. Napayuko si Glycel, nahihiya. Masipag yan, tahimik at marunong sumunod. Saad ng ginang, nagulat si Glycel. Unang beses siyang narinig na pinuri nito. Salamat po, ma'am. Pagkaalis ng bisita, tinawag siya ulit. Glycel, ani ng ginang. Po, ma'am. Maayos ang ginawa mo kanina. Saad nito. Halos hindi makapaniwala si Glycel. Salamat po. Ipagpatuloy mo lang. Anito. Umalis ito na parang walang nangyari. Pero para kay Glycel, malaki na yon. Kinagabihan sa hardin. Mukhang masaya ka talaga ngayon opo, parang gumaan po yung pakiramdam ko. Kung totoo nga nagbago na si mama, hindi ko na kailangan lumaban. At hindi na rin po ako matatakot. Nagkatinginan sila, parehong may ngiti. Siguro, ito na yung hinihintay natin. Sana nga po. Tahimik ang paligid, pero puno ng pag-asa ang hangin. Pero sa loob ng mansyon, mag-isang nakaupo ang ina ni Ken sa sala. Hawak ang tasa ng tsaa. Malamig ang tingin nito. Akala mo ba ganun kadali? Ani ng ginang. Dahan-dahan siyang umiti. Isang ngiting may lihim. At doon, unti-unting nabasag ang masayang sandali. Dahil ang pagbabagong nakita nila ay maaaring simula pa lang ng mas malaking pagsubok. Kinabukasan, tila naglaho ang kakaibang kabutihang ipinakita ng ina ni Kent. Parang walang nangyari kahapon. Glycel, bakit hindi pa tapos yan? Saad ng ginang. Malapit na po, ma'am. Yan na naman ang sagot mo. Bilisan mo! Bumalik ang dating lamig ng boses ito. Matalim, walang emosyon. Saglit na natigilan si Glycel, pero agad din siyang yumuko. Opo, siguro panandalian lang talaga yon. Bahagyang sumikip ang dibdib niya, pero pinilit niyang maging matatag. Habang naglilinis siya sa sala, biglang bumaba si Kent, nakaayos at halatang nagmamadali. Glycel, napalingon siya, bahagyang napangiti. Sir, aalis ako, may asikasuhin ako sa kumpanya. Medyo matagal-tagal ako hindi makakauwi dito. Parang may kung anong kumirot sa puso ni Glycel. Ganun po ba? Siguro, madalang na lang muna ako umuwi. Sandaling natahimik si Glycel. Ingat po kayo. Mag-iingat ka rin dito Saglit na nagkatitigan ng dalawa. May mga salitang gustong sabihin pero piniling itago. Babalik ako. Opo. Ngumiti si Kent bago tuluyang umalis. Pagkaalis nito, tila biglang naging tahimik ang buong mansyon. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Glycel ang lungkot. Parang may kulang. Napahinto siya sa ginagawa, nakatulala sandali. Pero agad din siyang napailing. Ay, ano ba to? Pinilit niyang ibalik ang sarili sa realidad. Hindi pwede to. Kasambahay lang ako. Napayuko siya,
pilit kinakalma ang sarili. Hindi ko dapat maramdaman to. Sa mga sumunod na araw, mas naging tahimik ang mansyon. Wala na ang boses ni Kent na tumatawag sa pangalan niya. Wala na mga simpleng pag-alala nito. At mas lalong naging malamig ang pakikitungo ng ina nito. Gleisel, huwag kang tatamad-tamad. Saad ng ginang. Opo, ma'am. Pero kahit pagod na siya, mas mabigat ang nararamdaman niya sa loob. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pagkawala ng presensya ni Kent. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kusina, napahinto siya sa paghuhugas ng pinggan. Miss ko na siya. Agad niyang tinakpan ang bibig niya. Nagulat sa sariling sinabi. Hindi dapat. Napailing siya, pilit pinipigilan ng luha. Hanggang dito lang dapat, trabaho lang to. Pero kahit anong pilit niya, unti-unting lumalalim ang nararamdaman niya. At kahit itinatanggi niya, alam niyang hindi na ito basta mawawala. Lumipas pang ilang araw at unti-unting bumalik sa dati ang lahat sa mansyon. Ang ina ni Kent na sandaling nagpakita ng kabaitan ay muling naging malamig at mahigpit. Gleisel, bakit ang tagal mong maglinis dito? Saad ng ginang. Pasensya na po ma'am, aayusin ko po. Hindi sapat ang pasensya. Gusto ko perpekto. Saad ng ginang. Muli na namang naging sunod-sunod ang utos, mas mabigat kaysa dati. Pinapapalinis ang buong bahay kahit kakalinis lang. Pinapaulit ang gawa kahit maayos na. At minsan kahit walang mali. Hindi ako satisfied. Ani ng ginang. Yun lang ang naging rason. Si Gleisel, tahimik lang. Hindi na siya nagre-reklamo. Hindi na rin siya nagsusumbong. Okay lang, trabaho lang to. Pero sa tuwing mag-isa siya, ramdam niyang pagod na unti-unting kumakain sa kanya. Isang gabi, habang pinupunasan niyang hagdan, napahinto siya saglit. Sir, sana okay ka lang. Hindi niya namalaya na nasabi niya yon na malakas. Napailing siya agad. Hindi ko dapat iniisip yan. Ngumiti siya ng pilit, parang kinukumbinsi ang sarili. Kasambahay lang ako. Samantala, sa kabilang lugar, busy si Kent sa kumpanya. Hindi niya alam ang nangyayari sa mansyon. Ni hindi niya napapansin ang unti-unting pagbabago sa mga mensahe ni Gleisel. Maikli, pilit, laging okay lang po. Ang tahimik niya lately, pero inakala niyang normal lang yon. Isang araw, dumating si Kent sa mansyon ng gabi na. Gleisel? Walang sumagot agad. Nakita niya si Gleisel sa kusina, abalang-abala, halos hindi tumitingin sa kanya. Hindi ka man lang ba magtatanong kung kumusta ako? Sir, welcome back po. Yun lang? Pagod po siguro kayo. Napakunutan noon ni Kent. May problema ba? Wala po. Mabilis, masyadong mabilis. Gleisel, tumingin siya saglit pero agad ding umiwas. Sir, magpapahinga na po ako. May trabaho pa po ako bukas. At tumalikod siya. Hindi yun napansin ni Kent noon, pero parang may dingding na unti-unting tumubo sa kanilang pagitan. Habang papakyat si Gleisel sa hagdan, napahinto siya sandali. Hindi pwedeng mahalata niya. Hindi pwedeng malaman niya. Kumapit siya sa railing, pinipigil ang panginginig ng kamay dahil sa isip niya, kapag nalaman ni Kent ang lahat, mas lalong guguho ang mundo niya. Kaya pinili niyang manahimik, kahit siya nang unti-unting nasisira. Lumipas pang mga araw at lalo pang naging halatang pagbabago kay Gleisel, kahit pilit niyang itinatago. Mas tahimik siya kaysa dati, mas mabilis magayos ng mukha kapag may dumarating, at mas maingat sa bawat kilos na para bang laging may takot na mali. Isang umaga, napansin ito ni Kent. Gleisel. Po, sir. Kumain ka na ba? Opo, tapos na po. Sigurado ka? Ngumiti siya, yung pamilyar niyang ngiti noon. Opo, sir. Okay lang po ako. Pero hindi na naniwala si Kent agad. May mali, ramdam niya. Habang nasa kusina si Gleisel, dumating ang ina ni Kent. Bakit ang bagal mong kumilos ngayon? Sambit ng ginang. Pasensya na po, ma'am. Hindi pasensya ang kailangan ko. Disiplina. Ani ng ginang.
Mas mabigat ang mga salita ngayon kaysa dati. Parang sinasadya. Sa tanghali, habang naglilinas si Glycel sa hardin, napahinto siya saglit dahil sa hilo. Napahawak siya sa poste. Kaya ko pa. Pero hindi niya napansin si Kent na papalapit na pala. Glycel, agad siyang inalalayan. Baka nanginginig ka? Okay lang po, init lang siguro. Hindi to normal. Tinitigan niya si Glycel, namumutla na ito, halatang pagod na pagod. May ginagawa ba sila sa'yo? Natigilan si Glycel. Wala po. Tumingin ka sa akin. Pero umiwas siya. Yun ang sagot na hindi na kinaya ni Kent na baliwalain. Kinagabihan, kinausap ni Kent si Manang. Manang, may hindi kayo sinasabi sa akin. Sir, ani ng matanda. Anong ginagawa ng mama ko kay Glycel? Tahimik, matagal, hanggang sa bumuntong hininga si Manang. Sir, pinapahirapan po siya. Saad nito, nanlaki ang mata ni Kent. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Ayaw niya pong magulo kayo ng mama niyo. Saad ng matanda. Kahit siya nasasaktan. Tahimik ulit si Manang. At doon, lalo pang nagdilim ang ekspresyon ni Kent. Kinabukasan, maagang dumating si Kent sa mansyon. Hindi siya ngumiti, hindi siya bumati. Diretso siya sa sala kung nasa ng kanyang ina. Tama na. Ano na naman to? Saad ng ginang. Alam ko na lahat. Saglit na natahimik ang kanyang ina. Sino nagsabi? Saad ng ginang. Hindi na mahalaga. Lumapit si Kent. Bakit mo ginagawa to kay Glycel? Para lang malaman niya lugar niya. Ani ng ginang. Hindi siya bagay sa ganitong pagtrato. At ikaw, masyado ka ng bulag. Saad ng ginang sa anak. Nagkatinginan sila. Matinding tensyon. Sa gitna ng sagutan, dumating si Glycel. Sir, ma'am, pareho silang napatingin sa kanya. Huwag na po kayo mag-away. Glycel, sabihin mo totoo. Nanlaki ang mata niya. Sir, ginagalaw ka niya, sinasaktan ka niya. Okay lang po ako, hindi ka okay. Biglang natahimik ang lahat. At doon, hindi na napigilan ni Glycel ang panginginig ng boses niya. Sir, pakiusap po. Huwag na po nating palakihin. Tahimik, masakit. Pero pinili pa rin niyang protektahan ang lahat. Kahit siya ang unti-unting nauubos. At si Kent, sa unang pagkakataon, hindi na lang galit ang nararamdaman niya, kundi isang matinding desisyon na hindi na niya hahayaang manatili si Glycel sa ganitong sitwasyon kahit ano pang kapalit. Tahimik ang mansyon matapos ang sagutan. Parang lahat ay huminto, pati hangin. Sir, ma'am, please po. Hindi niya na ituloy ang sasabihin. Nanginginig na ang boses niya. Umalis ka, saad ng ginang. Po, hindi ka na kailangan dito ngayon. Anito. Napatingin si Glycel kay Kent, parang humihingi ng kahit anong pahiwatig na ligtas pa siya. Ma, ako ang may-ari ng bahay na ito, Kent. Saad ng ginang, tahimik, at sa gitna ng lahat, si Glycel ay dahan-dahang yumuko. Opo, mama. Parang may bumagsak sa loob niya, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa wala na siyang lakas ipaglaban ng kanyang sarili. Lumabas si Glycel ng mansyon na mag-isa. Walang bitbit kundi ang maliit niyang bag. Walang paalam. At kahit gustong-gusto niyang lumingon, hindi niya ginawa. Okay lang. Mas ligtas na siguro to. Pero habang naglalakad siya palabas ng gate, tumulo ang luha niya. Tahimik, mabigat. Sa loob ng mansyon, galit na galit si Kent. Pinalayas niyo siya ng ganun na lang. Ginawa ko lang ang tama. Ani ng ginang. Tama! Sinira niyo siya! Kung mahina siya, hindi siya para sa mundong ito. Saad ng ginang. Hindi siya mahina. Tumahimik ang ina niya. Kung ganon, patunayan mo. Saad ng ginang. Natigilan si Kent. At sa unang pagkakataon, hindi siya agad nakasagot. Kinagabihan, hinanap ni Kent si Glycel. Sa labas, sa daan, sa kahit saan. Glycel! Walang sagot, paulit-ulit. Hanggang sa mapagod siya. Hanggang sa mapalud siya sa gitna ng daan.
Bakit hindi ka nagsabi? Samantala, sa maliit na bus stop, nakaupo si Glycel mag-isa. Yakap ang sarili. Basang-basa ang mata. Tamahan na. Kailangan ko nalang kalimutan. Pero kahit sabihin niya yon, hindi mawala sa isip niya si Ken. At sa parehong gabi, dalawang tao ang parehong wasak. Isa naghahanap, ang isa lumalayo. Pero parehong iisang tanong ang hindi mawala sa isip nila. Paano kung huli na ang lahat? Kinabukasan, maagang nagising si Ken kahit hindi siya nakatulog ng maayos. Walang katahimikan ng isip niya. Hindi siya pwedeng mawala ng ganito na lang. Hindi na siya pumasok sa opisina. Hindi na siya sumagot sa mga tawag. Isa lang ang nasa isip niya. Hanapin si Glycel. Sa kabilang banda, si Glycel naman ay nasa maliit na inuupahang kwarto sa labas ng syudad. Tahimik, masikip, ibang-iba sa mansyon. Dito na lang muna. Pero kahit pilit niyang inaayos ang sarili, hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib niya. Tuwing tahimik ang paligid, si Ken pa rin ang naiisip niya. Sana okay siya. Napapailing siya agad. Hindi, huwag ka nang umasa. Sa mansyon, hindi mapakali ang ina ni Ken. Hinahanap mo pa rin siya? Saad ng ginang. Oo, hindi ka ba nadadala sa hiya mo? Ani ng ginang. Hindi ako nahihiya sa pagmamahal ko. Natigilan ng ina niya. Pero nahihiya ako sa'yo. Tahimik, mabigat. Umalis si Kent nang walang paalam. Pumunta siya sa lumang records ng kasambahay, sa mga tala ng manang, sa bawat lugar na maaaring pinuntahan ni Glycel, hanggang sa may isang lead. Sir, may nabanggit siya dati na maliit na paupahan malapit sa terminal. Saad ng matanda, hindi na nagdalawang isip si Kent. Pagdating niya sa lugar, maalikabok, tahimik at hindi ganong kaganda. Glycel, walang sagot. Hanggang sa marinig niyang mahinang boses mula sa isang pinto. Sir, natigilan si Kent. Dahan-dahan niyang nilungon ang pinanggalingan ng boses. At doon niya siya nakita. Nakaupo sa sahig, yakap ang tuhod, gulat na makita siya. Bakit po kayo nandito? Inahanap kita. Hindi na po kailangan. Tumayo si Glycel, umiwas ng tingin. Sir, tama na po. Mas okay na po ako dito. Mukha ba yung okay sa'yo? Tahimik si Glycel. Hindi siya makasagot. Kasi hindi siya okay. Alam niya yon. Lumapit si Kent ang dahan-dahan. Glycel, sir, pakiusap po. Huwag na po. Hindi ko kaya. Napayuko si Glycel. Mas mahirap po kapag nandyan kayo. Bakit? Kasi kapag nandyan kayo, gusto ko nang bumalik. Natigilan si Kent, sandaling katahimikan. Hanggang sa dahan-dahang magsalita si Kent. Bumalik akong gusto mo. Sir, hindi bilang kasambahay. Lumapit siya ng kaunti. Bumalik ka bilang taong mahalaga. Tuluyang napaluha si Glycel. Pero paano po si ma'am? Paano lahat? Akong bahala. Hindi po ganun kadali. Alam ko. Tahimik. At sa unang pagkakataon, hindi na puro takot ang nasa pagitan nila, kundi unti-unting pag-asa. Hindi na kita hayaang mawala ulit. Sir, Kent. Natigilan siya. Kent na lang. At sa maliit na kwartong yon, sa gitna ng lahat ng sakit, unti-unting bumabalik ang isang bagay na akala nilang nawala nang simula ng panindigan nilang dalawa para sa isa't isa. Tahimik ang paligid matapos sabihin ni Kent ang pangalan niya lang. Kent, parang mas mabigat pa yon kaysa sa lahat ng sinabi niya noon. Hindi po madali para sa akin. Alam ko, hindi siya agad lumapit. Hinayaan niyang si Glycel ang magdesisyon kung lalapit ba o hindi. Kapag bumalik po ako, baka mas lalong lumala lahat. Mas lalong lumala kung wala ka. Natigilan si Glycel. Yumuko siya. Pinipigilan ng luha. Hindi ko po kayang maging dahilan ng away niyo ng pamilya mo. Hindi ikaw ang dahilan. Ang mali kung paano ka nila tinatrato. Tahimik ulit. Tanging mahinang paghinga lang ni Glycel ang maririnig. Dahan-dahan lumapit si Kent. Hindi biglaan. Hindi mapilit.
Glycel, napatingin siya, namumugto ang mata. Hindi ko na kaya na wala ka. Kent, parang sa unang pagkakataon, hindi na sir. Sa mansyon, ibang tensyon na naghihintay. Hindi pa siya bumabalik? Saad ng ginang. Hindi pa. At sa tingin mo, babalik siya? Tanong ng ginang. Hindi ko siya pinilit. Pero hinanap mo siya. Saad nito. Dahil mahal ko siya. Nagbago ang mukha ng ina ni Kent. Kung ipagpapatuloy mo yan, mawawala ka rin sa akin. Saad ng ginang. Hindi ko siya ipagpapalit. Tahimik, mas matalim kaysa dati. Samantala sa maliit na kwarto, si Glycel ay nakatingin sa bintana. Kung babalik ako, mas masasaktan lang ulit ako. Pero sa isip niya, lumilitaw ang mukha ni Kent. Yung Kent na laging nag-aalala. Yung Kent na hindi siya tinuring na lang. Kinabukasan, maagang bumalik si Kent sa kanya. Ano nang pasya mo? Kent, hindi kita pipilitin. Tahimik, mahabang katahimikan. Hanggang sa dahan-dahang nagsalita si Glycel. Babalik ako. Natigilan si Kent, pero agad siyang dinugtungan ni Glycel. Pero hindi bilang kasambahay sa mga mata ng iba. Kung ganon, ano ka? Tumingin siya diretso kay Kent. Babalik ako, kung saan hindi na ako tinatago. Sa tabi ko. Tumango si Glycel. At sa unang pagkakataon, hindi na siya umiwas. Pero sa mansyon, may ibang plano na naman ang ina ni Kent. Kung bumalik ka man, hindi magtatagal. Sambit ng ginang. At doon, nagsimula na naman ang panibagong laban. Hindi lang para sa pag-ibig, kundi para sa paninindigan nila sa isa't isa. Pagbalik ni Glycel sa mansyon, hindi na katulad ng dati ang pakiramdam. Hindi man siya kasambahay sa papel ng puso niya, pero sa mata ng iba, ganoon pa rin ang tingin. Nandito ka pa rin pala, ani ng ginang. Opo, mama. Tignan natin kung hanggang kailan. Saad ng ginang. Tahimik si Glycel, pero hindi na siya kagaya ng dati na agad yumuyuko sa takot. Mas maingat na siya pero mas matatag din. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang pagbabago. Hindi na lang si Glycel ang binibigyan ng mabibigat na trabaho. Ngayon, sinadya na itong gawing mas komplikado. Glycel, linisin mo lahat ang kwarto sa ikatlong palapag. Isa-isa at siguraduhin mong walang mali. Ani ng ginang. Opo, ma'am. At pagkatapos niyan, ayusin mong garden na mag-isa. Ani ng ginang. Napatingin si Glycel pero tumango pa rin. Opo. Paggalis ng ina ni Kent, napahinga siya ng malalim. Ay, kaya ko to. Hindi na ako pwedeng bumigay. Hindi alam ni Kent ang lahat. Sa labas, abala siya sa kumpanya. Sinusubukang ayusin ang mga problemang iniwan niya. Kapag tumatawag siya kay Glycel, laging maikli ang sagot. Kumusta ka? Okay lang po, Kent. Sigurado? Opo. Ngiti lang niya ang sagot niya sa lahat. Pero sa likod noon, halos hindi na siya makatulog sa pagod. Isang gabi, habang naglilinis siya ng hagdan na mag-isa, napahinto siya. Konti na lang. Ngunit sa sobrang pagod, nadulas ang kamay niya. Ah! Hindi siya tuluyang nahulog pero sumubsob siya sa hagdan. Gasgas ang braso. Tahimik siyang napahawak doon, pinipigilan ng luha. Huwag kang umiyak. Hindi niya alam, nasa labas lang pala si Kent. Kadarating lang niya. Glycel. Mabilis siyang tumakbo papasok. Nakita niya si Glycel sa hagdan, sugatan at nanginginig. Ano naman to? Kent, okay lang. Hindi to okay. Inalalayan niya agad si Glycel, galit at nag-aalala. Sino nag-utos ito? Wala po, ako lang po. Glycel, tumigil ka. Napapikit si Glycel, luha ng tumutulo. Ayok mag-away kayo ng mama mo. Natigilan si Kent. Parang doon na siya tuluyang napuno. Hindi na to pwedeng ganito. Kinabukasan, maaga siyang humarap sa kanyang ina. Ito na ang huling beses. Anong ibig mong sabihin? Sambit ng ginang. Kung hindi mo siya titigilan, ako nang lalayo. Nanlaki ang mata ng kanyang ina. Pipiliin mo siya kaysa sa pamilya mo? Tanong ng ginang sa anak. Hindi ko siya pinipili laban sa inyo. Humakbang siya palapit. Pinipili ko lang siyang hindi saktan.
Tahimik, mabigat. Sa hardin, si Glycel ay nakatayo, nakatingin sa mansyon. Hindi ko alam kung tama pa ba to. Pero sa likod niya, narinig niyang pamilyar na boses. Glycel, dahan-dahan siya lumingon. Tapos na. Ano po? Hindi ka na gagalawin pa. Nanlaki ang mata niya. Kent, hindi na kita hayaan na mag-isa sa laban na to. Tahimik si Glycel. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot sa hinaharap. Dahil sa gitna ng lahat ng laban, may isang taong hindi siya iniwan. Tahimik ang hardin, tanging tunog lang ng hangin at dahon ang naririnig. Pero sa pagitan nila Glycel at Kent, parang mas maingay pantibok ng puso nila kaysa sa paligid. Kent, hindi siya agad makatingin ng diretsyo. Parang bawat salitang lalabas sa bibig niya ay mabigat. Ano? Lumapit si Kent ng kaunti pero hindi pilit. Hinintay niya si Glycel. Bakit po? Kahit pa ulit-ulit ako nasasaktan dito. Ayokong umalis. Natigilan si Kent. Bakit po kayo? Kahit lagi kayo may problema dahil sa akin, hindi niyo pa rin ako tinatalikuran. Sandaling katahimikan hanggang sa dahan-dahang sumagot si Kent. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ko gustong ipaglaban to. Napatingin si Glycel sa kanya. Glycel, mahal kita. Parang tumigil ang mundo niya. Kent, hindi ko na kayang itago pa to. Kahit ilang laban pa yan. Kahit pamilya ko pa. Lumapit siya ng kaunti pa, nanginginig ang boses. Ikaw ang pinipili ko. Tuluyan ang napaluha si Glycel. Hindi po dapat ganito. Pero ganito ang nararamdaman ko. Tahimik ulit, hanggang sa marahan na ring nagsalita si Glycel. Kent, natatakot po ako. Sa akin? Umiling siya agad. Hindi po, sa mangyayari sa akin kapag minahal kita ng buo. Napahawak si Kent sa kamay niya. Hindi mo kailangang matakot mag-isa. Dahan-dahan siyang tumingin kay Kent. At sa unang pagkakataon, hindi na niya itinago ang nararamdaman niya. Mahal din kita. Natigilan si Kent. Parang lahat ng bigat ay biglang gumaan. Glycel, mahal kita Kent. Kahit alam kong mali, kahit alam kong mahirap. Luha ang ngumiti si Kent. Hindi mali kung totoo. At dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Glycel. Hindi nagmamadali, hindi pilit. Hanggang sa marahang naglapit ang kanilang mundo, isang tahimik na pag-amin na matagal nilang kinimkim. Pero sa loob ng mansyon, sa bintana, nakatingin ang ina ni Kent. Kaya pala, saad ng ginang, ngumiti siya. Hindi masaya kundi malamig. Mas lalo kung kailangang kumilos. Saad nito, at sa sandaling yun, habang sa labas ay nagsisimulang pag-ibig, sa loob naman ay unti-unting nabubuo ang mas matinding pagsubok. Mas naging magaan ang mga sumunod na araw para kina Glycel at Kent. Mas madalas na silang nagkakausap ng walang takot. Mas natural na rin ang mga ngiti ni Glycel kapag nandyan si Kent. Kumain ka na ba? Oo naman, inalagaan ako ni Manang. Sigurado ka, hindi ka na naman nag-overwork? Hindi na po, ikaw na naman eh. Siyempre, ikaw ang inaalala ko. Napayuko si Glycel. Kinikilig pero pinipigilan. Kent, baka marinig tayo. Hayaan mo sila. Pero kahit may saya, hindi pa rin nawawalang tensyon sa mansyon. Mas lumalakas sa loob niya. Saad ng ginang. Ma'am, tanong ng kasambahay. Dahil sa anak ko. Saad ng ginang. Tahimik siya sandali, nakatingin sa malayo. Hindi ko na siya pwedeng sanayin pa sa ganito. Saad nito. Isang gabi, habang magkasama si Glycel at Kent sa hardin. Kent, bakit? Hindi ka ba napapagod? Salin. Sa lahat. Sa akin, sa mama mo. Natigilan si Kent. Kung pagod man ako, lumapit siya. Mas pagod ako kapag wala ka. Tahimik si Glycel. Paano kung isang araw, mapilitan kang pumili? Hindi ko na kailangang pumili. Kent, pinili na kita. Napaluha si Glycel pero ngumiti din. Paano kung hindi matanggap ng mama mo? Kakayanin natin. Hinawakan niyang kamay ni Glycel. Hindi ka nag-iisa. Ngunit sa loob ng mansyon, ang ina ni Kent ay kausap ang isang tao sa telepono. Simulan na natin. Saad ng ginang. Sandaling katahimikan.
Oras na para tapusin ang lahat. Anito. Ibinalik niya ang telepono, malamig ang tingin. Kung mahal mo siya, Kent, matuto kang bumitaw. Sabi nito. Kinabukasan, dumating ang isang malaking pagbabago. Isang matandang pamilya, business partner ng kanila, dumating sa mansyon. At kasama nilang isang babae, maayos, elegante, at bagay para kay Kent sa mata ng lahat. Kent, siya si Camille. Saad ng ginang. Napatingin si Glycel mula sa likod ng pinto. Parang biglang humigpit ang dibdib niya. Ano po ito? Future wife mo. Saad ng ginang. Tahimik. Parang biglang tumigil ang oras. At sa isang iglap, lahat ng pinaghirapan nilang pag-ibig ay muling sinubok. Tahimik ang buong mansyon matapos ang pagdating ni Camille. Mabigat ang hangin. Lahat parang naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Pero si Kent hindi umatras. Hindi po ito tama. Kent, ani ng ginang. May mahal na po ako. Nanlaki ang mata ng lahat. Lalo na si Glycel na nakatayo sa may pintuan. Kent, lumapit si Kent sa kanya. Diretso ang tingin. Walang pagdadalawang isip. Glycel, tahimik ang paligid. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Lumuhod si Kent sa harapan niya. Parang tumigil ang mundo ng lahat. Sa lahat ng nangyari, sa lahat ng pinagdaanan mo dito, sa lahat ng sakit at tinis mo, nandito pa rin ako. Kent, tumayo ka. Hindi. May hawak siyang malita singsing. Glycel, hindi kita kayang mawala pa ulit. Luha ang napatingin si Glycel. Hindi ka kasambay sa akin. Hindi ka problema. Hindi ka mali. Huminga siya ng malalim. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Sandaling katahimikan. Will you marry me? Napahawak si Glycel sa bibig niya. Nanginginig, umiiyak. Kent, hindi ko alam kung deserve ko to. Deserve mo lahat. Sa likod nila, tahimik ang ina ni Kent. Hanggang sa dahan-dahan siyang humakbang papalapit. Tama na! Saad ang ina ni Kent. Napatingin ang lahat. Kent! Saad ng ginang. Ma! Pero imbes na galit, napayuko ang ina niya. Ako ang mali. Ani ng ginang. Nanlaki ang mata ni Glycel. Simula nung una, mali ang naging pakikitungo ko sa'yo. Saad nito, tumingin siya kay Glycel. Glycel, patawad. Ani ng ginang. Tahimik ang buong sala. Hindi ko nakita agad kung gaano kakabuti, kung gaano mo pinapahalaga ng trabaho mo, at kung gaano mo inalagaan ang anak ko kahit nasasaktan ka na. Saad nito, lumapit siya ng kaunti. Patawad kung pinahirapan kita. Saad ng ginang. Tuluyang napaluha si Glycel. Ma'am, hindi ka na kasambahay lang dito sa mata ko. Saad nito, huminga siya ng malalim. Karapat-dapat ka sa kanya. Ani ng ginang. Napatingin si Ken kay Glycel. Anong sagot mo? Ngumiti si Glycel sa gitna ng luha. Oo. Oo, ano? Oo, Kent. Tumayo si Kent at niyakap siya ng mahigpit. Sa wakas, hindi na nila kailangang magtago. Hindi na kailangang matakot. At sa unang pagkakataon sa mansyon, hindi na luha ng sakit ang nangingibabaw, kundi luha ng kapatawaran at pag-ibig na pinili nilang ipaglaban hanggang dulo. Makalipas ang ilang buwan, ibang-iba ng mansyon. Hindi na ito tahimik dahil sa takot, kundi dahil sa kasiyahan. May mga bulaklak sa hardin, puting kortina sa bawat bintana at halatang pinagandaan ng isang espesyal na araw. Grabe, totoo na ba to? Iya, oo na, ikakasal ka na. Saad ng matanda. Napangiti si Glycel habang tinitignan ang sarili sa salamin. Suot ang puting wedding dress na simple pero elegante. Akala ko dati, hindi ko aabutin to. Sa kabilang silid, si Kent naman ay nag-aayos ang suit niya pero halatang hindi mapakali. Bakit parang kinakabahan pa rin ako? Bro, ikakasal ka na, normal yan. Sad ng kaibigan ni Kent. Hindi ko lang kasi akalain na aabot kami dito. Ngumiti siya pero may halong emosyon. Lahat ng pinagdaanan namin. Tahimik siyang napatingin sa salamin. Sulit lahat. Dumating ang oras ng kasal. Sa hardin ng mansyon,
Pinalamutian ng puting bulaklak at ilaw. Naghihintay si Kent sa altar. Kinakabahan pero nakangiti. Glycel. At sa wakas, nagsimula ang musika. Dahan-dahang lumabas si Glycel, nakahawak sa braso ng manang. Tahimik ang lahat. Napalingon si Kent at doon, parang huminto ang oras niya. Si Glycel papalapit sa kanya, umiiyak habang nakangiti. Ang ganda mo, Kent. Sa altar, nagharap sila. Akala ko noon imposible. Akala ko rin. Pero nandito tayo ngayon. Ngumiti siya. Pinili kita. Pinili mo ko kahit hindi madali. Kaya nga mas mahalaga. Nagpalitan sila ng vows. Salamat sa pag-alaga sa akin kahit hindi ako perpekto. Salamat sa pagtitiis kahit masakit na. At sa wakas, I now pronounce you husband and wife. Sambit ng pare. Pwede na ba kitang halikan? Napatawa si Glycel sa gitna ng luha. Oo. At sa gitna ng palakpakan, nagtagpong kanilang mga labi. Hindi na tago, hindi na bawal, kundi isang pag-ibig na pinanindigan nila laban sa lahat. Sa dulo ng mansyon, nakatingin ang ina ni Kent, nakangiti. Masaya na siya, saad ng ginang. At sa unang pagkakataon, hindi na laban ang nararamdaman niya, kundi kapayapaan. Pagkatapos ng kasal, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay sa mansyon. Hindi na ito malamig gaya ng dati. Mas madalas na ang tawanan, mas maraming pagkain sa hapag, at mas maraming sandaling magkasama si Glycel at Kent na hindi na kailangang itago. Sa isang umaga, nakaupo si Glycel Sardin habang hawak ang tasa ng kape. Katabi niya si Kent na abalang nagbabasa ng papers pero panay ang sulyap sa kanya. Ang tahimik mo ngayon Iniisip ko lang po, ang dami nating pinagdaanan. Oo, pero nandito pa rin tayo. Ngumiti si Glycel. Akala ko dati, hindi ako abot sa ganito Akala ko rin dati, hindi kita makikita ulit Nagkatinginan sila, parehong may ngiting puno ng alaala. Sa loob ng mansyon, dumating ang ina ni Kent na may dalang tray ng merienda. Oh, baka magutom kayo dyan. Ani ng ginang. Napatingin si Glycel nagulat. Ma'am, kayo po nagluto niyan? Huwag ka na maingay. Saad ng ginang. Natigilan si Kent saka napangiti. Ma, ikaw talaga. Anong masama? Marunong naman ako. Sambit nito. Napatawa si Glycel. Salamat po. Sandaling katahimikan pero hindi awkward, kundi magaan. Habang kumakain sila, biglang nagsalita ang ina ni Kent. Glycel, saad ng ginang. Napatingin siya agad. Ma, salamat. Anito sa babae. Natigilan si Glycel. Po? Salamat dahil hindi mo siya iniwan kahit ilang beses kitang sinubukang itulak palayo. Saad nito, tahimik si Kent, nakikinig lang. At pasensya na ulit sa lahat. Sambit ng ginang. Napaluha si Glycel pero ngumiti. Ma, okay na po. Hindi ko man mababago na karaan, pero gusto ko mabuang respeto sa'yo. Saad ng ginang. Ma, finally. Napangiti ang ina niya at sinaman siya ng tingin. Tumahimik ka. Saad nito. Napatawa silang lahat. Lumipas pang mga araw, mas naging payapa ang buhay nila. Isang gabi, habang magkasama sa balcony, nakatingin sila sa mga ilaw ng syudad. Kent, kung hindi pala tayo nagtagpo. Natigilan si Kent. Ayokong isipin. Ngumiti si Glycel. Ako rin. Hinawakan ni Kent ang kamay niya. Sa lahat ng posible na buhay, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ako rin. At sa ilalim ng maliwanag na buwan, hindi na sila magkasambahay at amo. Hindi na rin magkasalungat na mundo. Kundi mag-asawang dumaan sa sakit, laban at paghilom na piniling magmahal sa kabila ng lahat. Mas tumatagal samahan ni Glycel at Kent habang tumatagal ang kanilang pagsasama. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala ng pagsubok. Iba na lang ang anyo. Isang umaga habang nasa dining area sila, dumating ang isang business invitation para kay Kent. Mukhang may international project na naman. Aalis ka na naman? Saglit lang pero medyo matagal din. Natigilan si Glycel. Okay.
Ngumiti siya pero halatang may konting lungkot sa mata niya. Napansin yun ni Kent. Glycel, Okay lang ako, Kent. Trabaho mo yan. hindi ka na ba sanay na wala ako? Natigilan siya. Sanay, pero hindi ibig sabihin hindi kita mamimiss. Tahimik. Pareho silang natawa ng mahina. Ako rin. Sa pagalis ni Kent, bumalik ang katahimikan sa mansyon. Pero hindi na ito katulad ang dati na mabigat. Mas mahinahon na. Gayunpaman, napansin ng ina ni Kent ang pagiging tahimik ni Glycel. Mukhang malungkot ka. Saad ng ginang. Okay lang po ako, ma. Hindi ka pa rin marunong magsabi kapag hindi ka okay. Saad nito, ngumiti si Glycel. Sanay na po siguro ako noon. Tahimik ang ina ni Kent sandali. Hindi mo na kailang masanay mag-isa. Saad ng ginang. Natigilan si Glycel. Lumipas sa mga araw, madalas na tumatawag si Kent. Kumain ka na ba? Oo naman. Totoo ba yan? Oo nga. Nagsisinungaling ka na naman. Napatawa si Glycel. Bakit mo alam? Kasi kilala na kita. Isang gabi, habang nakaupo si Glycel Sardine, may narinig siyang pamilyar na boses. Miss mo na ba ako? Napalingon siya bigla. Kent? Nakatayo si Kent sa harapan niya, bitbit ang maleta, basang-basa ng ulan pero nakangiti. Bakit ka nandito? Akala ko sa 1 linggo pa ang uwi mo. Namiss kita eh. Tumakbo si Glycel palapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Sira ka talaga. Oo, dahil sa'yo. Sa likod ng mansyon, nakita ito ng ina ni Kent mula sa bintana. At sa gitna ng ulan, yakap ni Glycel at Kent, naging malinaw na ang lahat ng pinagdaanan nila ay hindi na sayang. Dahil sa dulo ng lahat ng laban, pinili pa rin nilang isa't isa, araw-araw. Lumipas ang ilang buwan, mas lalo pang naging maaliwalas ang buhay ni Glycel at Kent. Ang mas dalas ang tawanan sa mansyon. Mas mahinahon na rin ang lahat, pati ng ina ni Kent na unti-unting naging mas supportive. Ngunit isang araw, may napansin si Glycel sa kanyang sarili. Paulit-ulit siyang nahihilo, madali siyang mapagod at masensitibo siya sa mga amoy. Bakit ganito? Glycel, okay ka lang ba? Oh, pagod lang siguro ako. Pero hindi matahimik si Kent. Pupunta tayo sa doktor. Kent, baka wala lang to. Hindi ako papayag. Pagkatapos ng check-up, tahimik ang doktor. Congratulations! Saad ng doktor. Natigilan silang dalawa. Po? Dok, ano pong ibig niyo sabihin? Ngumiti ang doktor. Buntis ka. Ani ng doktor. Parang tumigil ang kanilang mundo. Sandaling katahimikan. Totoo po? Oo, saad nito. Lumingon si Ken kay Glycel, hindi makapaniwala, nangingilid ang luha. Glycel, Kent, at doon, niyakap siya ni Kent mahigpit. Magiging parents na tayo. Hindi ako makapaniwala. Pag-uwi nila sa mansyon, agad nilang ibinalita. Ma, bakit ang seryoso niyong dalawa? Tanong ng ginang. May good news po kami. Ma'am, ano? Tanong nito. Magkakaanak na po kami. Tahimik. Sandaling hindi gumalaw ang ina ni Kent. Hanggang sa... Talaga? Tanong ng ginang. Opo. Biglang napahawak ang ina ni Kent sa dibdib niya. Parang hindi makapaniwala. Magiging lola na ako? Excited na tanong ng ginang sa dalawa. Oo, ma. At sa hindi inaasahan, napaluhang ina ni Kent. Lumapit siya kay Glycel. Mas mahinahon na kaysa dati. Mag-ingat ka, hindi ka na pwedeng mapagod. Saad ng ginang kay Glycel. Opo, ma. At sa kauna-unahang pagkakataon, niyakap siya ng ina ni Kent ng totoo. Walang galit, walang takot. Sa gabi sa kanilang kwarto. Hindi ko alam kung ano mas masaya. Ikaw o yung baby. Kent, salamat. saan? Sa pagstay mo, sa lahat. Hinawakan niyang tiyan ni Glycel ng dahan-dahan. Hi, baby. Ang aga mo namang kausap. Kailangan sanayin niya na mahal siya. Napangiti si Glycel. Mahal na mahal. At sa gabing yun, hindi na lang sila mag-asawa na dumaan sa laban, kundi magulang na naghihintay sa bagong simula ng kanilang pamilya. Habang tumatagal ang pagbubuntis si Glycel, mas lalo ring napapansin ni Kent ang pagbabago sa kanya, lalo na sa mga biglaang cravings na minsan ay hindi niya maintindihan.
Isang madaling araw, biglang nagising si Glycel. Kent, gusto ko ng ice cream. Ngayon na. Napatingin si Kent sa oras, 3:00 ng madaling araw. Glycel, 3:00. Oo, sandaling katahimikan. Ay, anong flavor? Chocolate, tapos may kanin. Natigilan si Kent. May kanin? Oo, sabay. Ay, sige. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik si Kent na may hawak na ice cream at kanin. Kent, saan ka galing? Saad ng ginang. Naganap po ng ice cream. 3:00 ng umaga? Ani ng ginang. Craving po ni Glycel. Buntis nga. Nakangiting saad ng ginang. Sa kwarto, nakangiti si Glycel habang hinihintay siya. Ang tagal mo. May drama pa sa labas. Ibinigay niya ang pagkain. Ice cream at kanin. Perfect! Hindi to perfect. Pero masarap. Umupo si Ken sa tabi niya habang pinapanood siyang kumain. May gusto ka pa ba? Biglang tumigil si Glycel, nag-isip. Gusto ko ng mangga na sinasawsaw sa ketchup. Ha? Oo. Hindi ba delikado yan? Hindi. Sigurado ka? Oo naman, Kent. Tahimik si Kent. Ay, sige. Kinabukasan, nasa kusina na naman si Kent, naghahanda ng mangga at ketchup. Sir, seryoso po ba yan? Tanong ng matanda. Opo. Buntis nga. Ani ng matanda. Habang kumakain si Glycel, nakatingin lang si Kent sa kanya, nakangiti. Bakit ka nakatingin? Ang weird mo. Kent? Pero cute. Grabe ka. Hinawakan ni Kent na kamay niya. Kahit anong craving pa yan, okay lang. Kahit adobo na may tsokolate? Wag naman sana. Pareho silang natawa. Sa kabilang banda, nakatingin ang ina ni Kent mula sa pintuan. Nakangiti na hindi mapigilan. Mukhang magiging masayang batang yan sa pamilya natin. Sambit ng ginang. Habang lumilipas sa mga buwan, mas lalo pang naging interesting ang cravings ni Glycel. Isang hapon, abala si Kent sa laptop habang katabi niya si Glycel na nakahiga sa sofa. Kent? Gusto ko mangga ulit. Okay, normal pa yan. Tapos? May bago. Natigilan si Kent. Ano na naman? Mangga na may sukat, ice cream. At tuyo. Glycel? Ano? Nagiging experimental na yung cravings mo. Bawal ba? Hindi, pero kakaiba. Hindi na nakatiis si Kent. Tumayo siya. Ay, sige, lalabas ako. Saan? Hanapin ko lahat ng kailangan mo para sa culinary chaos mo. Kent? Buntis ka, wala kang kasalanan. Sa kusina, napatingin ang ina ni Kent habang pinapanood siyang nagpe-prepare ng pagkain. Mukhang personal chef ka na ngayon. Saad ng ginang. Para po sa asawa ko. Grabe ka talaga. Ani ng ginang sa kanyang anak. Pagbalik ni Kent, bitbit niyang plastic bag na puno ng kung ano-anong pagkain. Mangga, suka, ice cream, tuyo at chips. Ang dami. Para siguradong kumpletong eksperimento mo. Sira ka talaga. Umupo si Ken sa tabi niya habang pinapanood siyang kumain. Masaya ka ba? Oo. Good. Kasi kahit anong weird pa yan, basta masaya ka, okay ako. Habang kumakain si Glycel, biglang huminto siya. Kent? Bakit? Kakaiba pala to. Yung cravings mo? Hindi. Tumingin siya kay Kent. Yung pakiramdam ko. Anong pakiramdam? Parang mas lalo kitang minamahal. Natigilan si Kent. Sandaling katahimikan hanggang sa marahan siyang umiti. Buti naman. Bakit? Kasi ako, araw-araw, mas lalo rin kitang minamahal. At sa loob ng mansyon, ang dating puro tensyon ay napalitan ng tawanan, lambing at isang pamilya na unti-unting nabuo hindi perpekto, pero puno ng pagmamahal. Ang kwento ni Glycel at Kent ay nagpapakita na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatay sa yaman o katayuan, kundi sa respeto, tiwala at paninindigan sa isa't isa. Sa kabila ng maraming pagsubok, panghuhusga at sakripisyo, napatunayan nilang ang pagmamahal na totoo ay kayang magtagumpay kapag may lakas ng loob na ipaglaban ito at bukas na puso sa pagbabago at kapatawaran.
At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!